Hi! Hello vlog! So, day 3 na ng aming Japan trip. And going kami papuntang Tokyo, Japan. And sasakay kami ng bullet train papuntang Tokyo, Japan. So, magandang experience to para sa amin kasi first time namin sumakay ng bullet train. And tingnan natin kung ano sa feeling pag nakasakay na sa bullet train. So ngayon, waiting pa kami dun sa aming bullet train na sasakyan kasi may schedule. Yung bullet train dito, hindi ka pwede basta sumakay lang kasi meron kang schedule na nakalagay dun sa ticket mo. So, waiting muna kami ng aming bullet train. So, ayun na nga, dumating na ang aming bullet train na sasakyan namin. So, pipila lang kami bago makapasok. Siyempre, excited na kami yan kasi bullet train yan eh. Then kung makikita nyo, ang liit ng pintuan. Pero kasya naman, kahit may bagay, kasya naman. Mukha lang maliit, pero kasya naman. Then 3 hours yung biyahe namin, simula dyan sa Osaka to Tokyo. 3 hours yung biyahe via bullet train. Kung siguro hindi bullet train yung sinakyan mo, baka makarating ka ng Tokyo, mga 12 hours yung biyahe. Kasi mayroong other option. Number 8. Pero mas pinili namin bullet train para mas mabilis kasi oras yung kalaban namin dito sa aming Japan trip. 18. Then, pagpasok mo, parang aeroplano lang. Yung seating arrangement, parang nasa aeroplano ka lang din eh. Kahit yung itsura ng mga bintana, parang nasa aeroplano lang. Pero nasa land, nasa lupa. Then, maganda pa yung upuan nila dito na re-recline. Tapos, may table, pwede kang kumain habang nasa biyahe. So, ayun. Sa window sila. Wait. After ilang oras na biyahe, makikita na namin si Mount Fuji. At buti na lang, nagparita siya kasi sabi, parang si Mount Mayon daw yan eh. Minsan natatakpan daw ng ulap. Minsan nahihiya. Kaya buti na lang, nagparita si Mount Fuji. Kaya enjoy watching. 運命だとか未来とかって言葉がどれだけ手を伸ばそうと届かない場所で僕ら恋をする時計の針も二人を横目に見ながら進むこんな世界を二人で一生いや何生でも生き抜いてゆこう After 3 hours na biyahe papuntang Tokyo, nakarating na din kami ng Tokyo, Japan. Sobrang kapoy talaga. Kasi grabe yung lakaran din. Ilang stations pa ang sasakyan namin. Kasi pag nababa ng bullet train, sasakay na naman kami ng another train, then another train, bago kami makarating dun sa Airbnb namin. And buti na lang, yung Airbnb na binook ko is malapit sa train station. Kaya ayan, papunta na kami ng Airbnb, and yung malapit dyan, Maliyang papunta yan, Maliyang binibitsyan ko. Kasi hindi dyan papunta yung Airbnb. Nagkamali pa ako ng pin. Kaya medyo nagsayang kami ng ilang minuto kakalakad bago namin nahanap yung Airbnb. So mali yan, yung nakikita nyo mali yan. Na yan, nahanap na namin yung Airbnb. Sobrang ganda nung nabook kong Airbnb. Kasi bahay siya, maliit na bahay. Di katulad dun sa una kong binook na Airbnb na apartment lang. Pero ito, bahay siya, maliit na bahay.
So, panoorin niyo na lang. So, yung nabook ko na Airbnb is good for 5 person lang. Kasi isa lang yung kwarto dito. Then, dun sa living room, may living room yan eh. May sofa bed dun, kaya pwede dun matulog. Ayun no, ang ganda ng living room nila dito. Then katabi ng living room, yung dining area. Diba? Manis, may dining area, din may lutuan, kompleto din. May rep, oven, utensils. Then, yan yung CR, may laundry din, may washing machine. Hiwalay din yung toilet, pati yung shower. So, ang ganda ng nabook kong Airbnb. Ano, may sariling CR din yung toilet. Parang nasa bahay ka lang din. Hindi ka to dun sa una, medyo masikip eh, kasi parang kwarto lang siya eh. Pero, goods na din naman. Ayun o, meron ka pang garden, may patio pa. So, solid na solid. So, after namin i-plaster yung mga gamit namin sa Airbnb, agad-agad kami pumunta o bumiyahe papunta dito sa Shibuya para puntahan yung sikat na Shibuya Crossing and makita din yung Hachiko statue. Then, dito din kami kakain, hanapin namin yung Ichiran Ramen, yung sikat na ramen dito sa Japan. Diretso. So, medyo mahaba din lakaran to kasi Wala yung... mabali yung nababa naming station. Medyo malayo pa pala yung Shibuya Crossing, kaya enjoy watching muna. After ilang minutong paglalakad, nakarating din kami sa Shibuya Crossing. Andito din yung sikat na Hachiko statue. Sayang, di lang kami nakapagpa-picture kasi mahaba yung pila. Pero no, yung Hachiko statue. Sayang, gusto sana namin magpa-picture kaso oras kasi kalaban namin eh. Sayang yung oras kung pipila pa kami kasi dami pa kami pupuntahan dyan. Yun, parang si Max Team. Yun. Daming tao. Wala yung Shibuya Crossing. Pagkaaraw natin. Sobrang grabe dami ng tao dito sa Shibuya Crossing. Sobrang napakadami. Then lahat yan tatawid. Hinihintay lang namin mag-green yan. Tumawid na kami. Sobrang dami natawid. Yung iba wala na nga sa pedestrian lane eh. Nagkanya-kanyang tawiran eh. Pati mabilis lang yung oras yan. Yung pag oras ng tawiran kasi parang 15 seconds, 20 seconds lang. Din mag-green na yung stoplight dyan. Eh ba nagtatakbuhan na para makapagpa-picture na sa gitna. Grabe, sobrang grabe talaga ng mga tao. Nakakita pa ako ng Squid Game. Squid Game ba yung Money Heist? Squid Game mga ba? Well, Mario Kart. Hindi, nakakita ng Mario Kart. Nangas. Eh, nalit, nakakita ulit kami ang mga nagma-Mario Kart. Nangas, di ba?
next time, maka-experience din kami yan. Sana. Then, on the way namin dyan, papunta Ichiran Ramen. So, grabe din pala yung pila sa Ichiran Ramen. Parang almost 1 hour kami waiting. Hindi yun, nakapasok na kami sa loob after 1 hour. 1 hour yung waiting yan eh. Kasi ang dami talaga dami nagpapabook, kumain. Pero at least, na-experience. Solid experience. And then papwesto na kami sa aming booth. Kasi kanya-kanyang booth yan eh. Parang isi-servan ka naman dyan ng mga tao. Then ayan na. Yung siyak na Ichiran Ramen. So, tapos na kami kumain ng Ichiran Ramen. So, pabalik na kami ng Airbnb. So, bago kami umuwi dyan, naka-spot pa ako ng mga sports car dito sa Shibuya. Parang normal lang sa kanila eh. Tumambay lang sa gilid. Ano? Ang ganda ng mga sasakyan nila. Lilinis. Buti nakakita ako niyan. So, ayun. Pabalik na kami ng Airbnb. Bukas alam ulit. Bye-bye.